Magandang gabi, Pilipinas. Bayan, suportado ng karamihan sa mga Pilipino ang pagtindig ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ating sariling teritoryo. Kaugnay niyan, inaasahang dadalo ang Pangulo sa pagdiriwang ng Department of Foreign Affairs sa ika-isang dekada ng Arbitral Award. Yan ang ulat ni Claisel Pardilla live. Claisel? Bernard, nakatakdang dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdiriwang ng Department of Foreign Affairs sa ika-10 anibersaryo ng Arbitral Award. Ito yung desisyon ng Permanent Court of Arbitration na nagpapawalang bisa sa 9-line claim ng China at nagsasabing ang Pilipinas ang may karapatan at soberanya sa West Philippine Sea. Kasabay ng okasyong ito, lumakas pa ang suporta ng mga Pilipino sa pagtindig ng gobyerno sa West Philippine Sea. Ganyang kalakas ang water cannon mula dyan sa China Coast Guard at nakalapit dito sa atin. Lumipat dito sa likod. Yan! Yan! Ras! Mula sa paghabol at pambubomba ng tubig ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, pagtataboy sa mga Pilipinong mangingisda, at tahasang pag-aangkin sa teritoryo ng ating bansa, mariin niyang pinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. I will not preside over any process that will abandon even 1 square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. Sa ika-10 anibersaryo ng pagpanig ng Permanent Court of Arbitration sa Pilipinas noong 2016 na bumabaliwala sa 9-line ng China at nagsabing ang Pilipinas ang may eksklusibong karapatan sa West Philippine Sea. Lumakas pa ang suporta sa pagtindig ng administrasyon sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa pinakabagong pag-aaral ng Okta Research, lumabas na 66% ng mga Pilipino ang sumasang-ayon sa pagtugon ng pamahalaan sa usapin ng West Philippine Sea. 13% ang hindi suportado ang mga hakbang ng bansa. Nananatili namang hindi tiyak ang 16% ng mga respondent. Ayon sa Okta Research, refleksyon ito na mayorya ng mga Pilipino pabor sa pag-iit ng pamahalaan sa ating karapatan sa West Philippine Sea. The support is very strong from the public. Maraming Filipinos na ang aware sa situation sa West Philippine Sea na nagkakaroon ng mga bullying, ng pressuring from a foreign government. And yung response ng Marcos administration, as we have seen, it has been the most proactive response of any government. Pero bakit nga ba mahalaga ang pagtatanggol sa ating teritoryo? For me po, kailangan po nating ipaglaban yung West Philippine Sea kasi aside from the fact na pagmamayari po natin siya, gusto din po natin na tumagal siya and mas ma-preserve pa sa next generations po ng mga kabataan. Mas lalapit po yung influence nila sa bansa natin, ganun. So, bilang kabataan, ilang mga batang Pilipino pa ba yung ipapanganak bilang mga Pilipino? Yun lang po. Ako po, suportado ko po talaga yung decision po ni Pangulong Marcos na ipinaglalaban po niya yung West Philippine Sea. Nakasalalay din po kasi yung kabuhayan po ng mga fisher folks po natin dito and hindi naman po natin pwedeng isantabi. Malapit lang pero tila malayo na ang Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea para sa ilang mangingisda sa San Felipe, Zambales na hindi na makapaglayag sa naturang dagat. 2016 nung last na pumunta po ako doon. Hindi na po ako nakapunta simula noon dahil matatakot na po ako sa mga barko ng China. Yung mga tubig po talagang paanoan yung bangka mo, hindi ka naman naalis po talagang masisira po yung bangka lalayo ka na lang para hindi madisgrasya. Natakot kayo? Oo po, talagang kaba na po pag pa lang ng pagpunta pa lang yung Coast Guard nila talaga. Ang pangaagaw sa ating teritoryo, damang-dama, hindi lamang ng mga mangingisda, kundi bawat miyembro ng kanilang pamilya na dito ay umaasa. Ngayon po, alternatibo sa pagsasaka po, magtatanim ng palay, mga gulay, para may pantustos sa mga
magkano kinikita niyo nung nasa ano? Pinakamababa po yung 15,000 isang punta. Pero sa ngayon wala na. 1,000 mahihirapan pa dito sa tabi. Ang laki po yung kabawasan. Sa harap ng mga fake news na ikinakalat ng China tungkol sa West Philippine Sea at pagbabaliwala nito sa international law, giit ng Okta Research. So the government should continue to, continue doing what it's been doing, and improve some more kung possible, being more proactive pa sa territorial waters natin, and also engage other countries din. Bernard, 6:30 p.m. inaasahang darating si Pangulong Marcos dito sa Pasay City. Magbibigay siya ng talumpati at gaya ng kanyang mga pahayag, inaasahan na magiging malinaw ang posisyon ng presidente sa pagtindig sa ating karapatan sa West Philippine Sea, pag-iit sa rules-based international order at mapayapang paraan ng pagresolba ng mga issue. Yan ang muna ang pinakahuling balita mula rito sa Pasay City. Balik dyan sa studio, Bernard. Maraming salamat, Clazel Pardilla.